Ayan, saan man panig ng digdig naron, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratiles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, pinapalagan na po ng palasyo, ito pong Zero Remittance Week, no, at nagbanta pa po itong ito pong hindi ko alam kung ano papel ni legal advisor ng palasyo na si Manong Johnny Enrile na baka mabueltahan itong ating mga OFW. At ang una po nilang hinahunting, no? Sino raw po yung nag-uudyok sa mga OFW sa Zero Remittance Week na yan, no? Ngayon pa lang po, hindi pa po pinatutupad ng mga OFW ay apektado na sila. Hindi ko po alam na ganyan yung magiging reaksyon nilang lahat. Palibasa, hindi po tayo ekonomista. Pero nahihiwatigan po natin na matindi po magiging epekto talaga nito. Kung tama nga naman, kung OFW na lang ang bumubuhay sa ekonomiya natin, talagang mamomblema sila na malaki pagka hindi na po. Masyado nilang pinalalaki issue ng panawagan. Ngayon, ang hinahunting na yung mga nag-uudyok daw, di umano, sa mga OFW. Tatalakayin natin yan. Tatalakayin rin po natin, ito po, yung pong panawagan na naman ni Claire, basta may pagkakataon po, meron pong scriptong mga media at saka si Auntie Claire na parang palabasin na si BP Sara ay tila nagbabakasyon, no? Sa The Hague, Netherlands, na hindi na siya nakakagampan ng kanyang pagiging vice president dahil lamang sa pagtugon sa kanyang ama. Grabe po kayo. Sa tingin nyo ba, nariyan, mamaya tatalakayin natin yan. Masyadong mainit eh. Okay, at isa pa, ito pong patuloy po tayong nililinlang nitong gobyernong ito sa patuloy pong pagsasabi na hindi nakikipagtulungan sa ICC ang ating gobyerno. Kung hindi po pala nakikipagtulungan sa ICC yung gobyerno, bakit nakakulong si Tatay Digong sa The Hague, Netherlands? Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Alam nyo, natutuwa rin ako na meron tayong Claire Castro na nililinaw nila yung mga posisyon ng pamahalaan para po mabanata natin. Kasi panay-panlilin lang ang ginagawa nyo eh. Di ba? Panay po panlilin lang ang ginagawa nyo sa tao. Kaya maganda yan, malinaw, sinasabi ninyo kung ano yung ginagawa ninyo para alam po ng mamamayan. Ito po, pakinggan po natin. Ito pong panibagong panlilin lang ni Claire Castro. Ngayon lang po, katatapos-tapos lang po ng kanyang live. May immediate reaction na po kagad tayo. Pakinggan po natin ito. Tanong po to ni Ivan Merina. Papalo upan ko pa yan ng mga naunang tanong ni Ivan Merina, pero pakinggan muna natin to. Lang po. In an interview, the ICC spokesperson today said the Philippines' cooperation with the ICC was crucial despite earlier statements from the president of non-cooperation. Will anything change, at least officially, with our stance on cooperation with the ICC? We have not been cooperating with the ICC. It's clear because Okay, it's clear daw, sabi ni Auntie Claire. Sabi po ni Ivan Merina, ano po ang reaction ninyo sa sinabi, nagpapasalamat yung spokesperson ng ICC sa pakikipagtulungan ng Pilipinas? Tignan po ninyo ICC spokesperson nag-press conference, sabi, nagpapasalamat po kami sa pakikipagtulungan ng gobyerno ng Pilipinas.
tinanong lang si Ante Claire, anong masasabi mo rito? Hindi po tayo nakikipagtulungan sa ICC. ICC na nga nagsabi. Alam niyo po, nakakulong na po si Tatay Digong sa ICC, no? Ang masakit po sa atin, nakakulong na yung dating presidente ng Pilipinas. Niloloko nyo pa rin yung mga tao. ICC na nga yung nagsabi na nagpapasalamat sa gobyerno sa pakikipagtulungan sa kanila. Hanggang ngayon, sinasabi ninyo na hindi nakipagtulungan ng gobyerno. Yun po yung nakakadagdag sa aming galit. Nagagalit na nga kami. Nagagalit na nga kami na nakakulong si Tatay Digong. Pinamumukha nyo pa sa amin na kayang-kaya nyo kaming paikutin. Kayang-kaya nyo pa rin sabihin sa amin kahit pinakulong na, nakakulong na sa ICC, kayang-kaya nyo pa rin sabihin sa amin na hindi kami nakikipagtulungan. Harap-harapan. Masakit na po yung dibdib namin, pero yung i-deny pa ninyo na kayo ay nakikipagtulungan, grabe naman pong insulto yan. Iniinsulto nyo na yung kakayahan naming mag-isip. Sasabihin yung hindi kayo nakikipagtulungan, sino po yung meron naglabas ng warrant of arrest sa pagkakakulong ni Tatay Digong? ICC. Saan po siya nakakulong ngayon? Sa ICC. Sino pong matinong tao ang maniniwala sa inyo na hindi po ninyo alam na nakikipagtulungan kayo sa ICC? Wala po. Miski nga si Remulla, si Boying na mismo nagsasabi, hindi tayo nakikipagtulungan sa ICC kung Pilipinas yung pero kung individual, nakikipagtulungan. Ano ba naman? Hindi ganun na ganun pero ganun yung esensya ng sinasabi ni Boying. Inuulit-ulit niyan. Individual na kaso, pwedeng makipagtulungan o to that effect. Hindi ganyan-ganyan yung wordings. Ano ba namang Ante Claire? Alam nyo na nga. Alam na ng lahat. Alam na ng buong mundo. Binabalita ng buong mundo na kaya si Digong nakakulong dahil sa politika, dahil nakipagtulungan yung gobyerno, hindi nga nakipagtulungan. Di ba? Kusang ibinigay ng gobyerno si Tatay Digong sa ICC. Ano yan? Nagkusaan lahat? Hindi kami makikipagtulungan sa inyo pero dadakipin namin si Tatay Digong sa bisa ng inyong warrant of arrest at ipapakulong namin dyan sa inyong kulungan. Sinong maniniwala na hindi tayo nakikipagtulungan? Huwag nyo nang pinaiikot yung mga tao. Aminin nyo na yung ginawa nyo. Bakit nyo kami pinagsisinungalingan ng harap-harapan? Dinadagdagan nyo lang yung galit ng mga tao. Dagdag pa ng isa. Tinanong siya ni Ivan Mayrina. Ngayon lang din, bago tong tanong na to, nagtanong sa Ivan Mayrina, ang linaw po. Ang tanong ni Ivan Mayrina, ganito. Sabi ni Ivan Mayrina, bakit na lang po hindi sampahan ng kaso ngayon? Bakit hindi na lang daw sinampahan ng kaso sa Pilipinas si Tatay Digong? Noon daw, katanggap-tanggap pa. Na pwedeng, kasi siya yung presidente. Pwedeng hindi talaga uusad pag kinasuhan. Pero yung panahon na ni Marcos, 3 taon na po si Marcos Wala na pong impluensya si Tatay Digong. Bakit sa ICC pa rin daw isinampa yung reklamo? Ano ang sinagot ni Ante Claire? Nagbigay siya ng halimbawa. Kasi nung panahon ni Duterte, hindi talaga makakakamit ng katarungan. Kaya nga ang tanong ni Ivan Mayrina, maaring nung panahon ni Tatay Digong dahil siya ay presidente, hindi na si Digong ang presidente ngayon Si Marcos na Pinagbubulan nyo. Yan yung nakakainis no?
Eto si Auntie Claire, ikaw lang ang bago. Si Marcos, 3 taon na. Yung kung sasabihin mo na wala pa rin makakamit na katarungan, nakakulong na nga si Duterte, wala nga nakapalag. Okay. Huwag niyo po kaming pinagbubula. Tignan niyo po kung gaano kalupit tong mga susunod pong papakinig ko kung gaano kalupit tong mga makinig kayo mga OFW. Ganito po ang tingin sa inyo ng mga media. The stance of the President regarding the jurisdiction of ICC over the Philippines remains. Salamat po. Thank you. We have Ann Soberano, Bomborazo. Yusek, good morning. Naniniwala po ba ang Malacanang na may nag-udyok po sa mga OFWs para makilahok po sa Zero Remittance Week? At may balak po bang imbestigan ito ng gobyerno kung sino ang nasa likod ng mga nasabing hakbang? Tignan nyo po ang tingin sa inyo. Alam nyo, narinig ko po yung Zero Remittance Week sa mga OFW. Particular dyan sa Netherlands. Tignan nyo po. Ang tingin sa inyo ng media, makinig po kayo mga OFW. Ang tanong nitong media, mayroon po bang, ano po reaction nyo sa tingin nyo ba may nag-uudyok sa mga OFW? May mga nag-uudyok ba at anong gagawin sa mga nag-uudyok? Ang tingin sa inyo ng media, wala kayong mga utak, kayong mga OFW. Sa totoo lang po, mas mahusay pa pong mag-organize yung mga OFW. Realization ko po to Mas magaling pa sila mag-organize ngayon ng mga kilos protesta kaysa mga narito sa Pilipinas. Real talk po yan. Mas mabilis na nakakagawa ng mga kilos protesta. Bakit hindi nyo kino-question? May nag-uudyok din ba sa kilos protesta ng mga OFW? Kusa po nila yan. Yang OFW may kakayahan pong mag-isip. Sa tingin nila, ito ang kanilang pinakamabisang paraan para masaktan nila yung magkaroon ng reaction yung Pilipinas at sabihin nila na ayaw namin ng ginagawa ninyo. Hahanapan nyo na naman, sasabihin nyo, sino nag-uudyok dyan? Kahit hindi nyo po udyokan yung mga OFW, mas matalino pa sa amin yung mga OFW. Real talk po tayo. Yung mga OFW, buong mundo na po yan. Ibig nyo sabihin, may nagkukumpas pa rin dyan. Kanya-kanya po yan. Yung mga OFW ng Canada, may manawagan lang, nagpupuntahan. OFW ng Japan, magkita-kita tayo rito, magpupuntahan. OFW ng, akala nyo ba organisado yung mga taga-Hong Kong? Libo-libo yung nagpunta ron. Narinig lang nila sa mga vlogger, narinig lang nila sa mga kapwa nila OFW na darating si Tatay Digong. Hindi nila kinakailangan na i-organize sila, udyokan at kung sino. Kusayang mga yan. May nakaisip sa mga OFW, malamang zero remittance, ang bilis na ng kalat niyan. Real talk po tayo. Wag po nating tokis lang tayo sa OFW na mga OFW, mga modern day heroes. Alam niyo ba yung bakit sinasabing heroes ang mga bayani? Basic po kaya sila naging hero, marunong silang makapag-isip. Jose Rizal, Andres Bonifacio, Marcelo del Pilar, Graciano Lopez Aina, lahat ng ating hero, matatalino, may kakayahang mag-isip para sa bayan. Wag niyo pong gawin na salita lang yung modern day hero. Pangatawanan niyo po ang pagkilala sa OFW bilang mga hero
na may kakayahan din sila katulad ng mga heroes noon. Ang mga OFW ngayon na modern day heroes, may kakayahang mag-isip para sa kanilang sarili. Anong udyok-udyok? Anong udyok-udyok ang pinagsabi nyo? Palibasa, sanay kayo dito sa Pilipinas na nauudyokan yung umaten sa mga rally sa pamamagitan ng ayuda. Oh, akala nyo, dahil yung mga tao, uy, mamigay ka lang ng ayuda, marami nang sasama sa rally. Subukan yung walang magbibigay ng ayuda, walang applyan ng trabaho. Subukan nyo pong manawagan na si BBM lang ang dadayuhin. Sa tingin ninyo, may dadayo para tignan lang. Si Tatay Digong, naranasan na namin yan. Walang pinamimigay ni patubig, wala. Pero dudumugin kahit sa parte ng mundo. Ano sabi ni Enrile? Pucha yung OF. Eto sabi ni Enrile, sa balitang ito ng GMA News. Enrile on calls for zero remittance week. Think about consequences. Ako po sa totoo, nung narinig ko tong zero remittance week, okay talaga itong mga OFW. Kung ano-ano naiisip para makapagprotesta. Hindi ko po alam na ganyan na magiging reaction nila. Hindi kasi ako ekonomista eh. Politiko, sa politika lang ako eh. Pero kung ganito po ginuguro ba? Parang hindi naman. Oh, 1 po kayo, 1. Parang matik na pag marami na nanonood sa atin. Eh. Mag-1 po kayo pag okay na tayo para salita ako ng salita eh. 1 lang po, 1 lang. Okay na. Saglit lang yan. Masyado kayo mainipin eh. Okay, balik po tayo. Dapat daw mag-isip, no? Yung mga OFW sa mga consequence ng kanilang ginagawa. Ibig sabihin, effective po yung panawagan nila. Halos lahat nagre-react eh. Kasi po, ang lalaki ng rally sa ibang bansa, hindi sila nagre-react. Napansin nyo ba? Yung mga taga-Pilipinas, nakikita po natin yung mga rally po tuwing weekends. Siguro pag walang mga pasok ang mga Pilipino, nagra-rally po sila. Ngayon, ito po, napakalaki po nitong rally na to dahil birthday ni Tatay Digong. Dito sa Pilipinas, ang dami po. Namimili nga ako kung saan ako pupunta eh. Merong Paco, merong Liwasang Bonifacio, at et cetera. Okay. Ngayon, ito po, ang sabi rito, no? Si Enrile mismo to nagsasalita. Whoever advise Filipino OFWs to suspend the remittance of their earnings abroad to the country should think many times about the adverse consequence of that advice. Una, iniisip pa rin talaga nila no, na may nag-a-advise lang dyan sa mga yan. Na yung mga OFW ay kinakailangan pa nilang udyukan. Maniwala naman kayo sa mga OFW natin. Alam niyo po, mas matatalino po sila. I-average niyo po yung mga Pilipinong naiwan dito sa Pilipinas at yung mga Pilipinong nasa abroad. Marirealize niyo po na mas matatalino po yung mga OFW natin. Hindi nila kailangang may mag-udyok sa kanila para ma-realize nila na kinakailangan natin gumawa ng aksyon sa ginawa nila kay Tatay Digong. Ito po ay reaksyon, ito po ay protesta nila, ito po ay mapayapang pagpoprotesta. Yung sinasabi po ninyo na maapektuhan yung pamilya nila, kinonsider na po nila yan para lang po no, maramdaman. Kasi ang dami ng rally. Alam niyo po yung mga rallies, hindi po iniintindi ng gobyerno na natin. Iglesia ni Cristo nga eh. Di ba? Ano sinasabi ng Iglesia ni Cristo? Hindi nakinig sa amin ng gobyerno.
2 milyon. Grabe kung yung Iglesia ni Cristo dinila na yan sa EDSA, mas marami pa po yan. Yung 2 milyon na yan kaysa doon sa EDSA 1 at EDSA 2. Lalo na sa EDSA 2. Hindi ko alam yung EDSA, hindi pa ako tao nun eh. Yung EDSA 2, grabe. Konti lang. Wala pa yata kalahating milyon yun. Baka mga tauhan lang yata ng mga oligarko yun eh. Margo, thank you very much sa 200 pesos na pangkape. Mabuhay ka rin. Okay. Ang point ko po, mga kapatid, huwag niyong maliitin yung mga OFW na yung zero remittance ay inudyok pa sa kanila ng mga taga-Pilipinas. Matatalino po yan. Nag-organize nga sila. Akala nyo ba taga-Pilipinas pa nag-organize sa mga OFW? Akala nyo merong taga-Pilipinas pupunta sa Japan para mag-organize ng rally nila? Pupunta sa Canada para mag-organize ng rally? Pupunta sa Hong Kong para mag-organize ng rally? Pupunta sa Europe? Iba't ibang parte na ng Europe ngayon nagra-rally na. UK, Netherlands, may pupuntang Pilipino, sa kanila pa magmumula yung mag-rally kayo. Kung yung rally nga, naisip nila, nakapag-organize sila ng malalaking rally. Hindi nyo pa naisip na maiisip nila yan? By their own, may kakayahan silang magprotesta. Naghihintay kayo na reaction ng Kongreso? Yan ang reaction ng mga Pilipino sa buong mundo sa ginawa ninyo kay Tatay Digong. Business as usual. Yung presidente na pinakamatinong presidente, na pinakamagaling na presidente sa kasaysayan ng Pilipinas. Opo. Isama nyo na yung sila mula kay Aguinaldo, kay Quezon, Osmeña, Magsaysay, lahat po yan. Sa achievement, sa ginawa, at sa impact. Talo sila lahat ni Tatay Digong. Ginawa ninyo yan. Pinakulong ninyo si Tatay Digong, naisip nyo, walang kakayahan yung mga Pilipino na magprotesta. Part po ng protesta nila yan. Hindi po yan inuudyokan ng kung sino. Alam nyo, kung ano-ano ang binibintang ninyo sa mga OFW, yung napakalaking rally sa Hong Kong na mas marami pa yung nasa labas kaysa yung nasa loob. Pinagbibintangan nyo na meron daw bayaran na naganap. Comelec pa yung magpapaimbestiga eh. Nagkaroon daw ng bayaran. Alam nyo sinisigaw ng mga OFW sa mga rally nila? Hindi kami bayad. Hindi kami bayad. Alam mong kusa eh. Alam mong hindi organisado, kusa lang kasi wala pa silang yung, alam mo yung mga organisado pag nag-rally sila Franz Castro, yung mga katropa niya. Yun talaga, pati yung mga sigaw, alam na ng mga tao eh. Pag may sumigaw na, Makibaka, may sasagot na, wag matakot. Dito, yung mga sigaw nila, doon lang nila na iimbento sa sa actual na rally. Organic po ang mga rally ng OFWs. Kaya yan, organic din yan. May nakapag-isip sa kanila at nagustuhan nila. At dahil sa reaksyon ninyo na matindi, ay effective pala. Maiisip ng OFW. Effective yung panawagan natin. Lahat sila nagre-react. Alam nyo, tapos ngayon pagbabantaan ninyo, ang sabi ni Enrile, ito raw po ay mayroong for every action, there is always a possible reaction.
Pinagbabantaan nyo na yung mga OFW. Pinaalala ni Enrile na kayo daw ay hindi nagbabayad ng income tax. Na kayo daw ay kung ano-ano. Alam nyo po, sa totoo lang, yung reaction ninyo, talagang yan po ang nagpapatunay na yung OFW na lang ang bumubuhay sa ating ekonomiya. Pag hindi sila nagpadala ng remittance, talagang yung ekonomiya natin hindi lang magsasaper. Hindi nyo ba naisip na pag pinakulong namin yung presidente na mahal ng mga tao, magre-react ang mga nagmamahal? Thank you very much, Paulo Mangkol sa 499. Isa lang naman na reaction nila sa lahat, manakot. May nakita ko rito sa X na post ng kung sino. Noon daw ang tinatakot, mga kriminal, mga drug pusher, mga drug lord, mga magnanakaw sa gobyerno. Yun daw ang tinatakot ng pamahalaan. Ngayon po, sino raw ang tinatakot? OFW at mga vlogger. See the difference? Dati, ang tinatakot ni Tatay Digong, minumura ni Tatay Digong, yung mga kriminal sa gobyerno, yung mga magnanakaw sa gobyerno, yung mga drug pusher at drug lord. Yan po ang pinag-iinitan, yan po ang tinatakot. Yung mga sindikato, yung mga oligarkong magnanakaw. Yan po, dati, no? Ang mga tinatakot. Ngayon po, ang mga tinatakot, vloggers na hindi naman wala namang nakukuha sa kaban ng bayan at mga OFW. Yung tatakutin ng mga in every reaction there is ano sabi ni Enrile? For every action there is always a possible reaction. Ano po yung possible reaction na sinasabi? Pinaalala lang niya. If such an advice is followed by some OFWs, what will happen should Congress, for instance, retaliate and cancel or also suspend the tax privileges of the OFWs that follow the advice? The OFWs are income tax. Ito po pag bumawi daw yung Kongreso, pinaalala lang sa inyong mga OFW. Ito po ang inyong nakukuha sa Pilipinas. The OFWs are income tax free. On their earnings abroad. They do not pay travel tax. They do not pay airport fees. They are exempt from documentary stamp taxes, etc., etc. Baka daw bawian kayo ng Kongreso. Ang immediate reaction po nila, no, hindi po manawagan na wag nyo namang gawin yan. Tumulong naman kayo. Hindi po. Kundi manakot. Ang immediate, parang vlogger di ba? Ang immediate reaction nila sa mga vlogger, no? Pag naglalantad ng katotohanan, fake news kayo, imbestigahan namin kayo, papakontempt namin kayo. Ngayon, OFW, ang bumubuhay sa ekonomiya ng Pilipinas. Tandaan nyo, wala kayong bayad sa income tax. Tandaan nyo, wala kayong... Hindi man direktang sinasabi na baka buweltahan kayo at tanggalin yung privilege. Yun yung pinapaalala sa inyo. Grabe po tong gobyerno natin. No? Imbis na tumugon sa mga problema, pananakot na lang. Sino ba nag-udyok dyan? Palagay nyo sa mga yan, mga bugok. They are OFWs for nothing. Huwag ka na mag-English ba dong? Ito naman po, tungkol sa ating Vice President. Pakinggan naman natin uli. Teka lang. Hi, Yusek. Magandang umaga po. Yusek, what do you want to tell to Vice President Sara Duterte following her statement that the Philippines is on the way to dumpster? Nawawala na... Okay. Tinatanong si Claire, no? Ano masasabi
sinasabi ni Vice President na papunta na sa dumpster ang Pilipinas. Pakinggan natin yung sagot ni Claire. Daw po kasi yung pag-asa ng mga Pilipino. Nawawala ang pag-asa ng mga Pilipino. Hindi ba siya yung nawawala sa Pilipinas ngayon? 'Di ba? Matagal na nilang pinopropaganda 'yan eh. Hindi ba si BP Sara ang nawawala sa Pilipinas ngayon? Nawawala daw sa Pilipinas si BP Sara. Paalala lang namin sa inyo kung nasan si BP Sara. Inaasikaso niya yung pagdepensa ng kanyang ama dahil walang ibang pwedeng umasikaso. Ulitin ko, kaya wala sa Pilipinas si BP Sara, hindi dahil siya'y nagbabakasyon, Auntie Claire. No? Hindi siya dahil siya ay naglalamierda. Hindi dahil siya'y ikot ng ikot na kunwari nanghingi ng mga foreign investors, wala namang nakukuhang foreign investors. Kung sasabihin mo, tatapatin namin kayo. Kaya siya naroon dahil kinakailangan niyang bumuo ng legal team. Legal team na magtatanggol sa dating presidente ng Pilipinas. Ano yan, kusa? O bahala na kayo dyan. Total, pinakulong nyo si Tatay Digong, kayo na rin bumuo ng legal team niya. No? Na pinakulong ninyo. Presidente, alam po ninyo, isang vice president, kahit isang Pilipino lang po. No? Kahit isang OFW lang ang ginigipit sa ibang bansa, nakakulong ng walang kasalanan, kahit isang OFW lang, Vice President ng Pilipinas, gagawa siya ng paraan para mailigtas yung isang OFW. Solve na po kami. Ito po, hindi lang po to isang pangkaraniwang OFW. Hindi lang po isang pangkaraniwang Pilipino ang kinakailangang ipagtanggol. Bumubuo po siya ng legal team, yung the best na pwedeng magtanggol sa pinakamamahal naming Pangulo. Kung minamasama mo yan, Auntie Claire, masamain mo na rin yung mga ginawa ng Pangulo mo. Saan ba nagpunta yung Pangulo ng Pilipinas? Bakit siya tinagurian ng isang US sikat na palabas, no? Yung Jeopardy. Bakit ginawa siyang ehemplo na pinakamarami o pinakasikat na manlalakbay? Ikinumpara pa kay Ferdinand Magellan. Ilan na ba napuntahan ni BP Sara na bansa? Mas marami ba dun sa amo niya? Kaya wala dito si BP Sara dahil nagbubuo siya ng legal team sa dating Pangulo na pinakulong nyo. Tuloy natin. Anyway, siguro sinasabi niya yan na road to perdition na tayo. Bakit? Dahil hindi niya naman nakikita kung ano ang mga ginagawa, mga proyekto, programa na isagawa na at naitulong na ng pamahalaan sa taong bayan. Dahil malamang ay hindi siya nanonood ng ating press briefing everyday. At hindi... Ayun naman pala. Baka raw kaya nasasabi yan ni BP Sara dahil hindi naman kasi siya nanonood sa PTV4 at hindi siya nanonood kay Auntie Claire. Alam po ninyo, ang tunay na proyekto, hindi po yan mapapanood sa PTV4, hindi po yan mapapanood sa kay Auntie Claire. Ang tunay na proyekto, nakikita. Ang tunay na proyekto ng pamahalaan, nakikita
Ang tunay na proyekto, nararamdaman. Ang tunay na proyekto, naaamoy. Nung panahon ni Tatay Digong, wala pong araw-araw na nagsasabi, eto proyekto namin, eto proyekto namin. Nakita po namin yung Skyway, nakadaan po ako dun. 1,000 ang nanood sa akin ng una po akong dumaan sa Skyway, nilive ko po. Alam niyo ko po kung ano yung binabanggit ko nung una kong daan. Grabe, para na tayo nasa ibang bansa. Sa ilalim po nito ang A. Bonifacio. Ang tagal ko po naging estudyante. Mula po sa Pampalay, mula po Bulacan. Binabiyahe ko po 'yan. Ito pong yung A. Bonifacio na to, saglit lang tinawid nung Skyway. Ramdam nyo na naging 10 taon yung inyong mga passport. 10 taon yung inyong lisensya. Naramdaman ng mga tao na nawala yung manalalaglag yung bala. Nakita namin luminis ang Boracay, luminis ang Manila Bay. Ramdam mo, naaamoy mo ang mga proyekto ni Tatay Digong. Ayon kay Auntie Claire, kaya hindi maramdaman ni BP Sara yung mga proyekto ni BBM kasi hindi siya nanonood ng PTV4. Hindi siya nanonood kay Auntie Claire. Ang tunay na proyekto, kahit wala kang panoorin, walang tulay, nagkaroon ng tulay. Walang CCLEX, nagkaroon ng CCLEX. Na-develop, nakakayang magtapon ng basura. Bakit? 100,000 yung naglinis ng Manila Bay. Volunteer. Nililinis yung mga estero papunta ng hindi lang Manila Bay, yung pinagmumulan ng mga tubig sa Manila Bay. Ilog Pasig, nilinis ni Digong. Mga estero papunta sa Ilog Pasig, patuloy na nililinis. Ngayon po, wala. Para ka makakita ng proyekto, kinakailangan mo manood kay Claire. At sasabihin ni Claire, eto po ang, ano yung proyektong sinasabi? Bakit hindi makita? Ay may plano na po dyan ang ating gobyerno? Ay bibili na po proyekto sa mababang pagtugon nila sa mababang bili ng palay at mahal na bigas. Ay bibilin po yan ng NFA. Hindi nga makita yung NFA. Eh kasi po wala pa pong truck ang NFA. Bibili na po ng truck. Puta, 3 taon na. Bibili pa lang ng truck. Yun ang pagtugon. Lapit mo ulo mo, Claire. Nang mamasahe kita. Yun ang sinasabi niya. Tuloy natin yung sinasabi ni Auntie Claire. Hindi naman siguro siya nanonood ng mga programang ipinapalabas sa PTV4 at saka sa TVM. Talagang mabubulagan siya kapag hindi po niya inaalam kung ano ang naging trabaho at magiging trabaho ng administrasyon sa pangunguna ni Pangulong Marcos. Okay, now, hindi ba mas magiging mapupunta tayo sa dumpster kung ang magiging Pangulo natin o ang magiging leader natin ay ang mga katulad nila VP Sara, mas na inuuna pang magpunta sa abroad, magsilbi sa isang tao, although tatay niya. Okay. Hindi ba masisira ang Pilipinas kung ang mga leader katulad ni BP Sara na inuuna pang magpunta sa abroad para maglingkod sa isang tao? Grabe, no? Inuna pa raw ni BP Sara mag-abroad para maglingkod sa isang tao. Anong gusto mong mangyari? Pabayaan niya si Tatay Digong? Sinabi po ni BP Sara, nagtatrabaho po siya dahil kahit naroon po siya sa The Hague, Netherlands. Paano po siya nakakapagtrabaho? Malakas po yung kanyang internet. Antindi, no? Mapapahamak daw tayo kung magiging leader natin si BP Sara
Kasi isang tao lang yung pinaglilingkuran. Yung tatay niya. Alam po ninyo, mas gusto ko yung presidente na isang tao paglilingkuran, willing siyang maglingkod sa isang tao. Kahit isang tao lang yan. Willing siyang magbigay ng katarungan. Willing siyang ibigay sa tao na yan. Yung sinasabi niyang isang tao ay pinakamamahal na presidente ng buong Pilipinas. Alam nyo ang record, marami pong presidente, marami na palang presidente na kulong dyan sa ICC. Marami na rin po nagprotesta. Pero ang record po ni Tatay Digong, pinakamalalaking protesta na naganap sa buong mundo. Pinakamaraming protesta, pinakamalaking protesta sa ICC. Ngayon pa lang nararanasan ng mga taga-Europe. Kung ang leadership mo, kung ang paraan mo ng anytime, dito ako sa leader, na maghahanda ng isang depensa ng isang mamamayang Pilipino laban sa maling dakip, no? Laban sa kaysa doon sa gobyerno na pinadakip niya yung kanyang mamamayan para i-trial o doon para ipakulong sa ibang bansa. Doon na ako sa ipagtatanggol yung isang Pilipino kaysa doon sa ipakukulong sa mga taga-ibang bansa yung isang Pilipino. Tandaan po natin yung sinasabi ni Claire na ang pinaglilingkuran ng isang tao, yung isang tao na yan, napakarami ng naitulong sa atin. Napakarami. Yun, nalimbawa ko pa lang. Nagsalita lang ako ng ilan sa sinabi niya. Nagre-react na kayo. Sinasabi niyo, free education. Yung droga, sinugpo. Walang katapusan. Hindi po matatapos ang isang oras sa dami na nagawa. Mas pipiliin ko yung mga pamilya na hindi mo mauubos. Hindi mo maiisip lahat sa isang upuan yung mga nagawa para sa bayan kaysa sa presidente na kinakailangan mo pang manood sa PTV4. Kinakailangan mo pang manood, makinig kay Auntie Claire para makita mo na, ay may proyekto palang ginagawa. Yan lang po ang ating topic. Pwede po kayo magtanong. Pwede po kayo magbigay ng reaksyon. At higit sa lahat, at nakakalimutan